Yon mga kababayan, napakagandang balita ito para sa ating mga taga-DDS. Pero napakasamang balita naman para sa mga bangag, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ito yung napakagandang balita. Dahil itong si Vice President Sara Duterte, bumulusok mga kababayan. Yung ratings talagang bumulusok pataas. At ito namang si The Junior, bumulusok din naman. Pero ang pagbulusok mga kababayan ay pababa. Talagang nakikita na natin yung masamang epekto sa pinagagawa ni The Junior mga kababayan. Wala nang halos nagtitiwala sa administrasyong ito. Pabulusok na nga pababa mga kababayan. Ibig sabihin, wala na. Hindi na naniniwala yung karamihan nating mga kababayan sa administrasyong ito. Sa bagay, iilan lang ba naman itong mga tao na ito? Mike Abe, anong masasabi mo? Lalong-lalo na si Panyong. Si Mike Abe, medyo mukhang disente. Ito namang si Panyong, mukhang inosente. Yan yung mga vlogger nila na laging naninira sa mga Duterte mga kababayan. Pero walang epekto. Wala namang nangyari. Bumulusok tuloy. Pero ni patasa, pababa. At isa pa mga kababayan ito pa, yung napakagandang balita. Si Congressman Rodante Marcolita, palakpakan natin. Yung ating idol. Talagang bumulusok din mga kababayan. Nasa pang 11 to 12 na. At alam natin na mas aangat pa yan. Umangat sa survey. Itong si Congressman Rodante Marcolita. Asahan natin mga kababayan na baka mailagay ito sa mga number 5, number 4. Yung number 1 si Senator Bongo kasi mga kababayan. Tapos number 2 parang si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi ko lang malaman bakit pumasok itong si Pangilinan. Si Pangilinan, dapat hindi natin pagkatiwalaan yan. Huwag nyo iboto yan. At yung mga nasa team bangag. Ang iboto, mas maganda pa si Hunasan mga kababayan. Mas okay pa si Hunasan. Basta yung team bangag, huwag na tayo magpabudol sa mga yan. Pati itong mga taga-liberal. Itong si Bam Aquino, naku. Ano bang ginawa ng mga yan noon? Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Habang nananatiling mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte, kabaliktaran naman ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, mas lalo pa ngang sumadsad ang ratings ni Marcos Jr. Sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, ang kulelat na grado ng Pangulo ay hindi na raw katakataka pa. Si Jason Rubrico magpapalita. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang mga issue ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara
Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw kataka-taka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Hindi na katakataka at inaasahan sapagkat yan po mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Panelo na ang taong bayan mismo ang nagluklok sa mga nasa ehekutibo at lehislatura upang magsilbi ng tapat at buong puso sa bansa. Ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng sambayanan, tila kabaligtaran ang nagaganap, isang realidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang administrasyon bago mahuli ang lahat. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA, 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo, kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo, hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Batay din sa pahayag survey, kabilang ang mga isyu sa korupsyon, iligal na droga at mataas na presyo ng mga bilihin sa mga dapat tutukan at bigyang solusyon ng Administrasyong Marcos Jr. Oo. Ang sabi niya, kung gusto niyong magpahayag ng pagsuporta sa akin, iboto niyo na lang yung aking mga kandidato sa pagkasenador. Abay, tama naman. Oh. Kaya pala ang sinabing daw niya kay Kuya BG, importante manalo muna kayo. Ayun. Huwag niyo muna akong puntahan dito kasi maaabala yung unahin niyo muna, manalo muna kayo. Tapos sabi naman kay Kong Dante, ikaw naman ay mananalo ka na. Huwag ka na matakot. Huwag ka na, parang close talaga Paulo Duterte kay Kong Dante. At saka sa lahat ng mga kampanya nung nakaraan, ay sinasabi niya, eto talaga, ito ang pambato natin. Ha? Proud ako sa'yo, sabi niya talaga. Sabi niya, hindi ito lumapit sa akin eh. Tama Ako ang naghanap sa kanya. Kasi gusto ko itong matalinong ito. Ha? Marami itong magagawa. Ayan. Number 38, Rodante Marcoleta. Ganun ang pagkakasabi niya. Sabi ni Pangulong Digong, talagang Kaya pala parang sabi niya, nakita mo ba yung statement ni, ang ganda nung sinabi ni, ni GB Bondok, tungkol kay Kong Dante Marcoleta. Ang ganda nung pinost niya. Ang sabi niya doon, ito kahit na, sabi pa nga niya, di ba? Kahit hindi na ako manalo, manalo lang ito ay ayos na. Kaya pala sabi niya, kaya hindi ko pala niya masisisi kung si Pangulong Digong, kung bakit gano'n sinasabi niya bakit kay Kong Dante Marcoleta. Todo suporta. Yes. Kumisan nga parang nagseselos pa siya ng konti. Pero nung nakilala pala niya, gano'n pala. At dahil dyan, Jen, salitaan pa lang yan, ha? Alam mo ba na umangat sa survey si Kong Dante Marcoleta? Umangat sa survey? So, umangat? Di ba dati nasa 20 plus siya, di ba? Yung huli, pinaka 21. Dito sa isang survey na ipinalabas, asan ba yung survey na yun? Baka mabigla kayo, ha? Oo. At ito, may batayan ito, may analysis din ata dito, Nelson, ha? Ganun ba? Kung sa bagay, sinasabi na natin, di ba, na kapag na-aresto si dating Pangulong Duterte, mukhang hindi ito makagaganda sa mga kandidato ng administrasyon. Diba? At mukhang yun na nga ang nangyayari ngayon, Nelson. Alam mo ba, Jen, ha? Sa survey ay
kung anong number na si... Pumasok na ba sa... Comandante? Alam mo, yung Magic 12, lagi yan ang pinaglalabanan dyan eh. Sino ang nasa Magic 12? Nasa Magic 12, Magic... Baka Magic sarap. Nasa ties yan ni ano. Dalawa sila, 11 at 12. Sino? Manny Pacquiao dyan. Survey period, March 15 to 20. Bago ito. Ito kasi ito yung petsa dyan na inaresto si Pangulong Duterte. Ka-aresto na March 11 yung pagkaka-aresto. So tama, ito, alam na ng tao ang pagkaka-aresto. May masasabi mo ba na may factor na dito? Malaki. At ito dyan ay maaaring magbago pa. Maaaring madagdag pa yung mga pangyayari pa. Kasi after ng pagka-aresto, di ba maraming mga diskusyon na lumabas, maraming argumento. Lalo pa ngayon na mas lumilinaw ang mga argumento tungkol Sino ang publiko? Isa sa mga kilalang server firm din po ito sa Pilipinas, ang Publicus Asia, Nelson. Matagal na po ito naglalabas ng mga survey, pero dito, Nelson, medyo... dito talaga makikita mo, si Kuya BG pa rin ang number 1, Pero yung lagi niyang kadikit sa 1, Erwin Tulfo, dito 6 and 7 na. Ang gusto ko sanang ipaliwanag dito, paanong yung Bam Aquino tsaka yung Pangilinan pumasok sa top 5 na. So, ano naging factor? Masasabi ba natin na sila nakinabang din sa digong arrest? 'Di ba? Ayun nga, hindi natin masabi diba? pa. Kasi, kaya nga sana doon sa mga gumawa ng survey nito, sana ano yung triggering factor, Gaya niyan, Mantakin mo, kung Dante Marcoleta sa mga survey firm na malalaki ay 21, 22. Dito, ito masasabi natin, Nelson, 180 degrees. Bumulusok. Di ba? Ang inikot niya paakyat. Ayun nga. Di ba? Ngayon po, pumasok na sa 11 to 12, meron pa tayong 40 days. Nelson, May 40 days pa tayo bago dumating ang eleksyon. Para mo nakikinig-kinita kung pagpasok ng Abril niyan, kalagitnaan ng Abril, kasi sinasabi nila lagi, di ba, yung Magic 6, yung 1 to 6, medyo stable na ro yun, hindi na ganong kinakaba-kaba. Pero dito, biglang nagbago. Sana ay may magpaliwanag ng sa mga taga Publicus Asia, kung sino man ang nasa Publicus Asia. Yun nga mga kababayan, talagang umangat sa survey itong si Congressman Rodante Marcolita. Ibig sabihin mga kababayan, ay talagang totoo na malaking epekto yung ginawa ng pamahalaan ito sa ginawa nilang illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Abangan natin, malapit na. Malapit na yung eleksyon. Samantala, itong kaso daw ni dating Pangulong Duterte sa ICC, tiwala mga kababayan, yung abogado ni dating Pangulong Duterte na mabasura ang kaso na ito at hindi na aabot sa September 23 at madismiss na itong kaso na ito mga kababayan. Ito, panoorin natin to. Dating Pangulo Rodrigo Duterte na meron pong matibay na argumento para ibasura ito pong kaso na kinakaharap sa ICC ng ating dating Pangulo bago pa man magsimula yung trial. At bago pa man magsimula yung confirmation of charges hearing, ika niya, Ayon po ito kay Nicholas Kaufman, lead counsel po niya. Umaasa siyang maipapatigil niya ang kaso bago pa man kumpirmahin ng ICC mareklamo laban kay Duterte. So, prior to the confirmation of charges hearing na scheduled po sa September 23, ilalaban umano niya ang argumento na walang jurisdiksyon ang ICC sa naturang kaso. Kung iyong maalala doon sa ating discussions, Pat P, ito yung nilalaman ng dalawang dissenting opinion. Remember? Noong tayo sa pre-trial chamber, hindi tayo ng appeal. Sa appeals chamber, nanalo yung tatlong judges na sinasabi na, na may jurisdiction. Meron dalawang dissenting opinion. Yun daw ang gagamitin nga ng defense. Na wala ng jurisdiction ang ICC, So,
Ayon po kay Kaufman, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC bago otorisahan yung pagsasagawa ng investigasyon. So nasa dates, no? Effective na yung withdrawal natin bago sila nag-file ng application, bago authorized yung pagsasagawa ng investigasyon. Sakali anya makumbinsi anya hukom sa pre-trial na wala nga jurisdiksyon ng korte sa kaso, wala na ring mangyayaring confirmation of charges hearing. Hindi naaabot sa September 23. Hindi naaabot dun sa September 23 na confirmation of charges hearing. Diyan po ilalatag ng prosecutor at defense yung kanilang mga ebidensya. So sa kabila po ng pagkalas sa Rome Statute ng Pilipinas noon pong 2019, no? Naninindigan po ang ICC. May jurisdiction pa rin ito dahil nangyari umano yung mga alleged crimes against humanity nung panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. At yung petsa niyan, DDS pa, Davao Death Squad. November 1, 2011, nung panahon po na siya ay mayor ng Davao, hanggang March 16, 2019, which was the date na effective yung withdrawal natin from the Rome Statute. Naharap si Duterte sa reklamong murder as a crime against humanity dahil sa mga EJK, extrajudicial killings, kaugnay ng kanyang war on drugs. Tinuturing din ni Kaufman bilang critical na issue para sa depensa ang pagkakaaresto kay Duterte noong March 11 at yung mabilisang pagdala sa kanya sa ICC sa The Hague. Para kay Kaufman, kidnapping o extrajudicial rendition po ang nangyari. Hindi anya naobserba ang tinatawag na due process. Nilabag daw nito ang batas ng Pilipinas. Dapat anyang iniharap si Duterte sa korte rito muna bago siya sinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Paano maiharap sa korte dito sa ating bansa, mga kababayan? Minamadali talaga nila. Talagang kaagad-agad, ilang oras lang. Hindi nga nakapagbihis si dating Pangulong Duterte. Talagang si Torre atat na maisakay doon sa charter plane, mga kababayan. Talagang gusto talaga nila. Ito rin yung tingin ko kaya siguro ginawa nila yan dahil nga yung pangangampanya, kasi nga pag wala si dating Pangulong Duterte hindi kasama sa PDP, mga kababayan, baka akala siguro nitong sila Pangulong Bongbong Marcos nahihina itong PDP dahil nga pag nandyan si Pangulong Duterte, kung nandyan si Pangulong Duterte, talagang alam naman nila talaga na dudumugin ng mga tao. Kahit na hindi katulad sa ginagawa nila na may mga ayuda-ayuda dyan, kaya dinudumog sila ng mga tao, iba itong karisma ni dating Pangulong Duterte. Talagang pupunta yung mga tao dahil nga sa patuloy pa rin pagmamahal ng ating mga kababayan kay dating Pangulong Duterte. At ito nga, mga kababayan, napakagandang balita nito dahil nga maaring mabasura itong kaso na nakasampa na nga sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte at baka hindi na aabot sa trial na gagawin sa September 23 ba? Tama? Baka makauwi na si dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Napakagandang balita yan, mga kababayan. Yun na dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo, may bagong nagko-komento ba rito? Walang bagong nagkomento. Shoutout na lang tayo. Dito tayo sa may bandang baba. Shoutout kay Benvenido at Bencula Jr. Shoutout sa iyo, idol, ha. Benvenido at Bencula Jr. Shoutout rin kay LG Wayan. Shoutout na rin kay, di ko mabasa ito, Solid 30 Street PDP. Maraming salamat. Tats Walker, shoutout, idol, ha. Shoutout na rin kay Madod sa Miss Lang. Shoutout kay Ma'am Joyce na Japan. Kay Paustino Halyari. Shoutout kay Ma'am Berge Berhel Diyos ng Pulilan, Bulacan. Tats Walker, shoutout sa iyo, idol. Kay Solid BP Sara. Shoutout sa iyo, Solid BP Sara. Shoutout na rin kay Jean Martin. At kay Rinaldo Docarte. Kay Ma'am Berge Berhel Diyos ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Elisa Borvi. Kay Romeo Yenko. At kay Iba Jansson. Ito, Hersfeld. Kano siguro ito, mga kababayan. At shoutout na rin kay sino ba ito? Dion Leo Quinca. Yun ang dito na lang muna.
Habol natin si Samuel Sapitin at si Winchester at si Mr. Nick. Yun na lang, dito na lang muna once again. Colin Sortihas. Once again, this is Rooney TV. Mga lahat. God save the Philippines.